Charming anak. Kanina ka pa ba dyan? Ronald, pasensya ka na. Wrong timing pa lang dating namin. Charming anak. Kahit hindi niyo naman po ako tawaging anak, alam ko naman po yung totoo eh. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Anak? Di ba po ang anak minamahal ng nanay at tatay niya? Pero po ako, hindi niyo naman po ako tunay na anak. Ampun niyo lang ako. Ampun lang. Pakain, pabigat, pero hindi naman kaano-ano. Magsalita ng ganyan, anak. Bitiwan niyo! Gusto ko makausap ang nanay ko! Gusto ko siya makausap! Kailangan ko malaman kung nasa laan ako! Papasukin niyo ako! Papasukin niyo ako sa loob! Ano? Pigilan mo kaibigan mo. Nakakabala siya sa operasyon ng ospital. Kapag di pa siya tumigil, mapipilit kami tumawag ng security. Ano ka ba? Huminahon ka. Paano nila maliligtas ang nanay mo kung inaabala mo sila? Wali, gusto ko lang naman masigurado na magiging maayos ang nanay ko eh. Gusto ko malaman kung nasaan ang anak ko. Moni, alam mo, simula nung nalaman kong patay ang anak ko, parang na rin ako namatay. Pero ngayon na sinabi ni inay na nabuhay siya, parang nabuhayan na rin ako. At hindi ko hahayaang mawala pa yung pag-asang magkita kami ng anak ko, Bonnie. Nasaan ang anak? Nasaan kaya anak ko? Bonnie, baka kailangan niya ako. Baka kailangan ako ng anak ko, kaya kailangan ko siyang makita. Kailangan ko malaman kung nasan siya. Bonnie! Nakita mo na, Ronald? Dapat noon pa man pinagtapat natin sa kanyang totoo para hindi na siya umasa pa. Wala ka bang pakiramdam? Hindi ka ba naaawa sa bata? Maawa? Ba't ako maaawa sa kanya? Dapat nga magpasalamat pa siya sa atin dahil kahit hindi natin siya kaano-ano, kinupkup natin siya eh. Alam mo, parang hindi na ikaw ang Sofia ang nakilala ko noon. Parang wala ka ng puso. Bata pa si Charming, anong maiintindihan niya? Mas maiintindihan niya tayo kung naghintay ka at ipagtatapat natin sa kanyang totoo sa tamang panahon. Kailan? Ilang taon pa? 10 taon, hindi ko na kaya maghintay, hindi ko na kaya magpanggap! Princess, sabi ng lola mo, hindi ka raw makatulog. Natatakot ako, Tita Doris eh. Ganito na lang. Gusto mo, dito ako sa tabi mo matulog? Tapos para mas masaya, sama rin natin si Bernadette. Nagkakakilala na kayo, di ba? No, Tita. I don't like her. Gusto ko si Mami lang. Kapatid siya ng mami mo. Tita mo siya. Basta, ayoko sa kanya. Charming anak. Halika. Sige na. Tinatawag ka na ng itay mo. Diyos, Mita. Pabayaan mo na lang sila mag-usap dalawa. Kaya mo nga. Malaki-laki mo na.
Alam mo, nung baby ka pa, lagi kitang kinakarga. Nanay mo rin, kinakalong ka. Tuwang-tuwa kami sa'yo noon. Binigyan mo ng buhay ang bahay na to nung mga panahong nawawala ang ate Vanessa mo. Pinanan mo ang kulang sa buhay namin. Kaya noon pa man, anak, special ka na sa amin. Lalo na sa akin. Tingnan mo nga, oh. Napakabilis ng panahon. Ang laki-laki mo na. At ang kinatatakutan kong bagay, napilit kong iniiwasan. Nalaman mo na. Nalaman mo na ang totoo na Inampon lang po ako. hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ito. Noon pa man ayoko ng salitang yan. Dahil para sa akin, hindi ka ampon. Para sa akin, isa kang anghel na hulog ng Diyos sa amin. Para sa akin, tunay kitang anak. At dahil ako ang tatay mo, sasaktan din ako pag makikita kitang nasasaktan. Dahil mahal na mahal kita. Alam ko po yun, Tay. Mahal ko rin po kayo. Pero bakit po si Inay hindi niya magawa yun? Hindi niya magmamahalin ako katulad mo. Mama Mary, sa'yo ko lumalapit ngayon kasi alam ko nanay ka din. At mas maiintindihan mo ko.